be honest, inggit ka, tapos ikaw po magiging cause of delay, napaka-inconsiderate. Nako-offend sila. We're doing Ask Me Anything, Alvin. Okay, ito. First question. Ano yung isang bagay na hindi mo maiwan-iwan pag ikaw aalis sa bahay? Cellphone. Ang hindi ko maiwan-iwan, of course, cellphone. Yun. Kasi dito ang communication namin ng asawa ko, ng mga bata. Ayan. At saka trabaho. So, dito ko nakaka-receive ng mga iba't ibang mga gusto sabihin ng tao. When do you feel most powerful? Oh, powerful. Nako, masyadong maraming paano ba? Masyadong vast ang meaning ng powerful. Sa status mo kasi we know na kapag celebrity ka, there is actually some other people ang tingin may high status ka, so meron kang power through influencing people, di ba? So pwede kasing sa bahay naman ang context powerful. Sa bahay namin, of course, as padre de pamilya, I have power to decide kung ano yung gusto ko at ayaw ko sa bahay, kung ano makakabuti sa mga anak ko. But as actor, lalo na kapag nagpo-post ako sa Facebook, I want to make sure na makapag-influence ako sa tao na magbe-benefit sila, hindi yung ma-hurt sila. Ayoko kasi ng gano'n. Yes. So, wide yung the way I understand the word powerful, siya, very vast para sa akin. What place do you call home? Oh, masasabi kong home for me, when I devote myself through reading of the word, talking about having devotion every morning. Every day I have devotion. Of course, maraming tayo, busy tayo. Physically, nag-gym ka. Mentally, nag-aaral ka. Hindi mo pinababayaan. Socially, kompleto ka. Marami kang nakakausap. Emotionally, nandiyan ang partner mo, anak mo. But many people don't understand na mas dapat din hindi pabayaan yung aspeto spiritually. So, hindi ko yun pinababayaan. So, every morning, I read the Word. I devote myself through reading of the Scripture. And bago matulog, nagpe-pray. Many times, I'm always praying. Again. Before kasi nasa Starstruck ka din, single. At ikaw doon, diba? Ngayon may asawa ka na anak. Anong kaibahan? O kung meron kang isa i-share sa akin na hindi mo makalimutan being starstruck, ano yun? Well, nung bata pa kasi tayo, ang gusto mo lang talaga ay sumikat. Nung pumasok ka sa showbiz. At saka, ang laki ng pinagbago ngayon may asawa ka na. Especially sa decision making. When I was young, ang decision mo ay bara-bara. Hindi mo iniisip yung sinasabi mo. Hindi mo iniisip na itong desisyon na to pag ginawa mo, ano ang consequence nito? Ano ang resulta at anong epekto sa'yo? Pero, nung tumanda ka na, nag-mature ka na, now I'm 35 years old. Lalo na may asawa at saka mga anak. Decision is very important. There are major decisions in life and there are minor. Dati kasi, wrong man yung decision mo, ang maaapektuhan lang ikaw. But this time, kapag ako nagdesisyon, hindi lang ako yung tatamaan ng consequence, kundi asawa ko at mga bata. Specifically, kunwari, mambabae ka, ngayon may asawa ka na. Dati kasi, nung binata ka, mambabae ka ng mambabae,
wala namang naapektuhan kundi ikaw lang at saka yung nasaktan mo. Pero ang married life is far different. Kasi involved na dyan ng Diyos eh. So, if I decided na makipag-relationship sa hindi ko asawa, ang masasaktan, hindi lang ako, hindi lang yung kabet, yung bagong babae, but even my wife, even my 3 children, yung 3 kong anak. Ganun siya. So, hindi tinitake light ang mga everyday na merong ilalatag sa yung choices. Anong pipiliin mo? So, it takes to iisipin mo, pag ginawa ko ba to? Not only sa pambababae, but in all aspect, ang pera, sa mo dadali ng pera? Sa gusto o sa kailangan? Yung gano'n. Eto, ano yung tingin mo, isang bagay na ginawa mo, na pinagsisihan mo, at ayaw mo nang ibalik? Ang isang bagay na pinagsisisihan, yung not giving hindi ko binibigyan ng importansya yung trabaho ko before. Sumisipot naman ako sa trabaho ko before. Pero iba yung 8 o'clock ang call time mo, gigimik ka pa ng gabi at magiinuman pa kayo. Tapos pupunta ka sa work ng puyat at nakainom. Of course, it will affect kung paano mo i-memorize ang mga lines mo. Yung emotions na dapat mong ilabas. Maaapektuhan. Hindi lang ikaw yung maaapektuhan, but even your co-workers, the lighting crews, the art department, all of them nag-prepare sa araw ng shooting na to. Tapos ikaw, hindi ka nag-prepare. Tapos ikaw po magiging cause of delay. Napaka inconsiderate mo, hindi ka responsible. So, ayoko na yung time na yon. Now, I have a chance na makabalik. I thank the Lord for this opportunity. Ngayon, every scene that I have, I want to study the scene, the lines, anong atake. If there is a need na dapat ganitong emotions, I search, sinesearch ko, paano ko ba makukuha yung ganitong fear? Kasi there's a lot of fear. Halimbawa, there are 2 kinds of fear, parang ganon. So, ngayon, nagpe-prepare ako, inaaral ko, binayaran ako Gusto ko yung balik nun, kung ba't ako binayaran, masatisfy yung boss ko, masatisfy ang tao. Yun. That time sinabi mo, di ba, parang nagpabaya ka sa work mo, parang gano'n. Sino yung influence sa'yo? Na gano'n? Pagpabaya? Oo. Well, Mads, sa showbiz talaga, dapat talaga magkaroon ka ng number 1, fear of God. Real, And yung morality is very important. Why? Kasi grabe ang influence sa entertainment industry. That time ba, yung during na sabi mo nga, nakakabaya ka, may mga artista bang ikaw nakasama na sinabi na, uy, ayusin mo buhay mo kasi bigyan natin sa ating itong, opportunity. Sino-sino yun? Kung meron ka ma-mention. Sino yung napag-pinagalitan ka na, bakit mo ginawa yan? Yung gano'n-gano'n. Ano naman, kasi kilalang-kilala ako noon na bad boy ako, irresponsible. Napakaraming taong nagsasabi niyan. May mga, si Mark Hera, sinasabihan ako niyan. Uy, kinokorek nila ako, sinasabihan nila ako. And ngayon, I appreciate na concern sila. Kung di man ako nakinig, ano talaga ang hirap kapag ang hirap makinig noon, ang hirap talaga. Miracle na lang to na naging maayos yung pananaw. To be honest, dati kasi, dahil walang social media, during na, syempre, starstruck, feeling mo, inggit ka sa mga parang mas maraming fans. Halimbawa, si Mark or si Rainier. Feeling mo ngayon, parang wala akong fans. May ganong feeling. Pero ngayon, social media, meron palang nagko-comment. Kunwari may nag-post ng picture ko sa mga pages na nakikita ko, nagugulat ako, they appreciate me. Ay, I like this before, ganyan. Dati walang ganon
So, parang sobrang natutuwa ako doon. Ngayon, meron akong opportunity na mag-work ulit sa entertainment. Ang prayer ko at saka hope, pag pinanood ako, ma-entertain talaga sila. Sino ang starstruck ang palagi mo nakakaaway o ang hirap mo lapitan? Parang na lang ito, trivia lang. Oh, Sa right. issue, trivia. Well, nung Starstruck days namin, biruin mo, 2003 magkasama kami hanggang 2004. Tapos binigyan pa kami ng GMA ng Starstruck Playhouse. Stage 1 ba yun? Parang ganon. Matagal kaming nagsama eh. Ako, salbahe talaga at pasaway. Maraming naiinis sa akin. Hindi sila ang nag-initiate ng away namin, kundi palagi ako. Madalas, si Tyron Perez, si Anton De La Paz, si Mark, nakaaway ko rin, si Rainier, si Christian Esteban lang ata, yung hindi ko na. Paano away? Suntukan ba to? Nako-offend sila kasi hindi ako, reckless ako pag, alam mo yun, pag nakikipag-usap. Hindi ko iniisip anong pwedeng maramdaman ng tao ng bata pa ako. So, nako-offend sila sa mga words na ginagamit ko. Kasi, talaga hindi naman ako lumaki decent, wala akong decency talaga nung bata pa ako Yung gano'n, na-offend to the point na magagalit sila. Si Tyron, takot ako doon kasi namimisikal talaga yun Babatukan ka talaga nun. Well, mas matanda naman sa akin yun. Yun. Yan marami kayong nalaman trivia about sa akin.